research work. So, ayan. Sample research table. So, same lang dito sa data entry. So, hand in hand yan si research and data entry kasi magre-research ka tapos ilalagay mo siya sa spreadsheet. So, sample lang din, dami data, ganyan. Pwede din naman. And then next is file and document organization. So, screenshot of a well-structured Google Drive folder. So, you can actually create like sample lang siguro sa Google Drive. Ganito, you can create folders, different folders, tapos i-ano nyo, i-screenshot ninyo na naka-organize lahat ng files ninyo or you can just sample mga, ano yung mga sample na mga labels or categories or folder names, ganyan, based sa kung ano yung files na andoon. So, ayan, pwede nyo yung pwede kayong gumawa sa ano ninyo, tapos, ilagay nyo yung screenshot sa portfolio ninyo. Kung ano yung gagamitin ninyo to create portfolio, ito si Canva guys. So ayan, marami kayong pwedeng papilian dito. Depende na lang sa kung anong vibe yung gusto nyo. Kapag free, so piliin nyo lang talaga yung free. Kasi kapag merong crown na ganito, naka-pro kasi yan. So it might ask you to pay. Siguro meron namang mga free templates doon kay Canva. Gagawa na kayo ng portfolio. Sige, proceed tayo. So, ito yung ginawa ko kay Canva, guys. Anyway, ito yung parang portfolio ko. Ginawa ko siya. If you notice, same lang siya nung kanina, pero in-update ko lang to siya. Kasi I'm calling myself a growth VA now. Kasi ang dami kong interest. So, from doing admin, gusto ko pa din kasi mag-admin. Parang may time na gusto kong maging admin lang, tapos merong time na gusto kong maging copywriter lang, tapos merong time na social media management, ganun. So, ang gulo-gulo. Hindi ko matawag na SMM lang talaga ako. Minsan copywriter, minsan naman admin VA, ganyan. So, hindi ko siya kaya naisip ko na humanap ng term kung ano yung itatawag ko sa sarili ko para mas easy kasi siya na i-market yung sarili mo, guys. If meron ka ng nakapag-decide ka na kung ano yung itatawag mo sa sarili mo. So, for example, if you're a video editor, ayun na yun. Like, if mag-post ka ng content sa social media, alam mo na kung ano yung content na gagawin mo para maka-attract ng potential client. So, ayun siya, yung reason kung bakit kailangan mong mag-decide kung ano nga ba yung ifo-focus mo. So, hindi naman ibig sabihin na, guys, nakapili ka na ng isa ngayon na ifo-focus mo, forever na yon. Kasi, mag-change din kasi talaga yan sa future. Lalo na kapag nakagain ka na ng maraming experience, you work with different clients. So, alam mo na kung ano yung mga klase na client na gusto mong maka-work. Maybe you want to focus on women. Same sa akin na nakapag-try ako mag-work with guys and with men and women business owners. Pero mas feel ko talaga and mas na-notice ko na mas long-lasting or mas long-term yung partnership ko with women on women coaches. So, ayun siya. Ma-identify mo naman talaga siya. Um, Talunan. Okay? So, ito yung portfolio ko, guys. So, ginawa ko na lang siyang growth VA. Tinawag ko ng growth VA sarili ko for coaches and solopreneurs. So, itong coaches and solopreneurs na kasi yung um, gusto kong maka-work. So, ito na yung target market na tinatawag. So, yung target market ko is si coaches or solopreneurs. Solopreneurs meaning sila lang mag-isa yung nag-aano ng business nila. So, entrepreneurs na mga solo. So, like anong tawag dun? One-man team? Tama ba yun? Basta sila lang mag-isa. And then, they decided to hire a VA to help them with their um, day-to-day tasks para mas marami silang time to do other stuff. So, ayan. So, as you can see, meron lang akong name dito. Tapos, kung ano yung service, ano ba? Ano ako, which is a growth VA. Tapos ito yung target market ko, coaches and solopreneurs. And then dito, tinatawag tong call to action, which is dito mo gustong i-route yung mga nanonood. Basta yung nag-check ng portfolio, dito mo gusto na i-route sila.
like ipa-email or i-DM or ano ba yung gusto mo, like book a call, ganyan. So, call to action yan siya guys. So, CTA. Just i-note nyo na lang kasi marami kayong maririnig or basta CTA is very common kapag andito na kayo sa um, online world, especially kapag nag-create kayo ng content. Maraming from hooks to CTA, ganyan. So, next part is services naman. So, I actually used AI for this, guys. Like, para ma-build yung portfolio ko, para alam ko kung ano yung isusulat. Kasi mas, ewan ko, nagiging tamad ako. And hindi ako makapag-isip ng maayos kapag ganun, nabablock ako. So, at least ngayon, meron na tayong AI to help us ma-unblock. Kaya makapagpatuloy tayo sa kung ano man yung gusto nating So, dito sa services na part, naglagay lang ako, you're a professional. So, galing to lahat sa AI. You should focus your time on what you do best. Coaching, teaching, and serving your clients. So, by the way, guys, kapag gumamit kayo ng AI, you have to, tawag dito, customize pa rin ha. Like, huwag kayong mag-copy-paste kasi AI nga siya. So, it will actually sound robotic din if hindi nyo nagawa or ma-prompt ng tama. So, you have to make sure na, kasi itong AI na ginamit ko, si Gemini, hindi si ChatGPT kasi Gemini yung gamit ko since kasama na siya sa Google subscription ko, kaya ayun na yung ginamit ko. Pero you can use ChatGPT naman for free. You just have to train the AI to sound like you para hindi siya para ano pa rin ba, like on brand pa rin sa'yo. Like hindi siya robotic, ganyan. So, ayan siya. You should focus your time on what you do best. So, parang kino-communicate ko lang sa clients na they can do what they want to do kapag they hire me, ganyan. So, my job is to handle the rest. So, dito ko na mention kung ano yung maitutulong ko sa kanila. The strategy, the content, and the growth so you can thrive without the burnout. So, pwede kayong maglagay ng testimonial. Pwede nyo lang ilagay dyan testimonial, pero ginawa ko what my clients say. Ganyan. So, next one, last page is yung CTA, call to action. Yeah, so dito nyo na ilalagay yung email ninyo, Facebook, or book a call. So, ito yung gusto kong ma-share sa inyo, guys. Meron 'di bang time na mag-a-apply kayo. Kung kayo yung mag-a-apply, interview yung tawag doon if mag-meet kayo with client. Pero kapag sila yung pag ganito na freelance na talaga na route, like kayo yung maghahanap mismo ng client, pero hindi lang yung mag-a-apply ka ba, pwede nyo silang i-invite, mag-offer kayo ng free call, strategy call, or free consultation para if ever merong maging interested to work with you, they will be able to book a call with you. So, ayan siya yung ginawa kong calendar in case na merong ito pala guys, kaya maganda si Calendly kasi you have the option or for example, ako si client, nag-click ako sa link dito, gusto kong makipag-call. Pwede silang mag-change ng time zone dito para hindi na sila malito. Kasi pag dito, Philippine time, pag inopen siya sa ibang bansa, automatic agad siya na mapupunta or nasa time zone na nila, kumbaga, ganyan. So, or pwede, if hindi naman siya automatic, pwede nilang ma-change yan to, so, hindi na sila malilito, di ba? So,